Hi mga akla, so for today's video, ito yung video ko nung pumunta ako sa Siargao. So first time ko doon, and then ang first na ginawa namin is kumain muna kami sa Jollibee. Pero hinatid lang naman ako lang mama at papa dyan. And then ayan, tinitignan ko na yung flight ko kasi medyo delay talaga nung araw na yan. Parang 1 hour kung nag-antay before yung onboarding namin. So nabago yung sa may schedule namin. Awa naman ng Diyos, ayun, nakabiyahe din ako punta doon sa may Siargao. Akala ko talaga may didelay kami ng araw na yun. And then, ayan, ang maganda lang dito sa hotel na napuntahan ko, meron na silang sariling van na susundo sa'yo doon sa may airport sa Siargao. So, hindi na ako masyado stress. Nagbayad lang ako ng 300 dyan. Papunta doon sa may hotel na nabook ko. So, yung hotel na nabook ko, guys, napakaganda din niya. So, yan, ganda lang ang peg natin yung time. So, habang nagbibiyahe ako, iniisip ko na agad kung ano yung mga gagawin ko dyan yung time na yan. Kasi, na-amaze ako doon sa lugar. Pagbaba mo talaga, parang puro gubat lang, ganun. Parang hindi talaga siya civilized na lugar. Ayan, ang ganda ng mga view. Green na green. Alam niyo naman, love na love ko pag green na green yung lugar. Ayan. So, puro din siya puno ng buko. So, actually, nagtanong-tanong din ako sa mga tao. Sabi nila, yung mga buko din daw dyan, nagiba na, nagkaroon ng bagyo. I don't know kung Odette ba yun. Yan, kaya medyo damage siya din yung buko dyan. Pero yun, sabi nila maganda pa din naman yung lugar. So, ang una kong ginawa is, nag-almusal muna ako. Doon sa may tapat ng resort na, ng hotel na binook ko, meron doon kainan. So, nga pala guys, ang advice ko din, kung kakain kayo sa labas, medyo pricey dito sa Siargao. Hindi siya normal. Ganun-ganun level siya. At yung kinain ko na bacon and egg na yun, siguro nasa 280 na yun. So, kung magta-travel kayo dito, magdala talaga kayo ng extra money. And also, kung magta-travel kayo, dapat make sure na maayos din yung mga tutuloy nyo. Like this. Ito yung hotel na binook ko. So, yan. Ang ganda niya. Kasi may balkonahe siya. So, pwede ka mag-inerty sa balkonahe. And, napakalinis ng CR. So, yan. Advice ko din kung magta-travel kayo, mag-book na rin kayo ng hotel para safe kayo. Kasi, hindi natin sure, ang daming evil, daming bad person, alam niyo yan. Ayan, ang ganda ng tsura. May balkonahe yan, guys. So, yan, tanaw na tanaw mo yung buong General Luna, Charis. Hindi, tanaw mo lang talaga yung labas. Ang ganda din ng view dyan. Masarap magkape pag umaga dyan. Yan, kita niyo yung hotel na inalagan. Then, ayan, aura-aura muna sa bakla. So, yung una kong ginawa, naglinis muna ako ng katawan. Kasi nga, alam mo naman, ang alisangsang nung panahon na yan. And then, ayan, naglinis-linis, nag-ayos-ayos, and then, tinignan ko lang din yung baba. Ang ganda kasi, kitang-kita mo yung mga dagat-dagat dyan sa gilid. And then yan, mga hapon na din pala ako guys nakapag-check-in kasi yung oras talaga ng check-in sa hotel is 2 p.m. So yan, bali ginawa ko, naglakwatsa muna ako pagbaba ko ng airport. And then ayan, sinara ko na lahat. Yan, kasi nga need natin kumain ng lunch. Magla-lunch muna tayo dyan. Then may kita nyo yung labas ng hotel dyan, ang bongga talaga. Ayan. So, yun. Nagpunta naman ako niyan sa may Mang Inasal. Alam niyo naman, Mang Inasal is... Ay, Mang Inasal ba yun? Sorry. Andox pala. Mali pala akong nagkakasaan. Andox. Alam mo naman yung burrito. Yan ang favorite natin. Diyan ako pumunta. Kasi wala pa ako masyado alam. And, doon sa map kasi, yun lang nakikita ko. Na pwede, medyo maayos-ayos. Pero kasi ang gusto ko talagang kainan dyan, yung pinainan ni Nadine Lustre. Yung Isla Cabana ba yun? Diba? Sa tapat lang mismo yun ng hotel ko. Kaso pagdating ko doon, wala na. As in, sarado na siya. I don't know, baka pinalitan na yung pangalan. Pero wala na, sarado na yung Yung pa naman yung gusto ko i-add sa ko dito. Pero yan.
Sa may tapat dyan ng Andox. Tapos may kita nyo doon ng mga ganyan beach. May mga naliligo dyan. Pero nakalagay kasi doon, no trespassing. Ganon. Hindi ka daw pwede pumasok. Pero dahil isa tayong, alam nyo na, pasaway na tao. Yan, pumunta ako sa loob. Tapos tingnan ko lang. Pero ang daming naliligo dyan. May mga foreigner nga rin dyan. Naliligo. So yun, just to summarize lang yung yung day 1 ko, parang wala naman talaga siyang kwenta. Kasi pagbaba mo ng aeroplano, hindi pa naman dyan mag-i-start yung tour. Kinabukasan pa ako gusto kong mag-tour. Kasi gusto ko magpahinga. And then puyat din kasi ako niyan, galing din ako ng work niyan eh. Hindi ayan, mga drama-drama muna si bakla. Binalikan ko yung beach. Kasi ang ganda talaga dun sa beach. Kasi pag na doon ka sa beach na yun, parang may isip mo yung ay malilibang ka ganun. Hindi mo may isip yung mga problema mo, ganyan. Naman, kaartihan. Basta yan, dyan. Nag-view lang ako dyan. Tapos, chinecheck ko din pala yung quality ng sand. Kasi iniisip ko nga, baka mamaya, pag nag-upo-upo ako dyan, mga tiyak ko, ganun. Kasi lagi allergic ako sa mga sa mga buha-buhangin. Lagi ako nagkakaroon ng mga sugat-sugat dyan. Ay, diba? Ang ganda ko sa part na yun. So, yan. Nung time na iniisip ko na ganyan magagastos ko. Charis. And then, after niya, naglakad-lakad ako. Inikot ko yung buong lugar ng General Luna. As in, palakad lang. Kasi gusto ko makabisado ko ano yung mga pwede ko pang kainin. Ganun. O, diba? Tingting ako mga kape-kape. At nga pala, guys. Nung nag-travel pala ako, mag-isa lang ako niyan. Kasi kaya I'm so proud of myself. Diba? Ang ganda-ganda ko. So, yan. Ayan yung labas ng hotel. Pauwi na ako nung time na yan. Kasi nga pagoda na ang bakla. Yan. Bumili na lang ako ng pagkain sa labas pala niyan, guys. Tapos kakainin ko lang siya sa room. Kasi hindi naman maano sa room maarte. Basta bawal lang magluto doon. So kung gusto niyo magluto pala, doon, pupunta kayo sa kusina. May kusina sila, may common kitchen sila sa baba. And then, mabait yung owner. Minsan nga siya na nagluluto eh. Ganun level. Yan. And then, kung gusto niyo malaman yung hotel, ipopost ko siya doon sa may baba mamaya. Kasi napakabait nung hotel owner na to. Kaya i-promote natin yung hotel niya. Bongga niya. Nakita-kita mo lahat. And rinig mo yung mga party-party dyan sa gilid-gilid. Ang dami nagpa-party. Grabe. Daming bakla dyan. Puro ganun. Puro party-party ang mga bakla. So, nung gabi din pala nun, guys, nag-crave ako sa dessert. Kaya, lumabas din ako. Tapos yan. Nagtingin-tingin lang ako. Chinek ko lang yung mga yun. Yun, dapat namin din pala mga turo-turo doon. And then, nag-check din pala ako nito ng mga pasalubong Emmy. Diyos ko, mga bakla. Ang mahal talaga ng mga pasalubong. Tignan nyo yung mga price niyan. Ewan ko lang kung nasama ko sa video. Pero, yung yung mga bracelet na yan, parang gawa ng bata or basta ganyan, yung mga style. I don't know kasi. Ayokong mag-judge. Pero pricey talaga siya. Hindi ko masabi sobrang mahal kasi baka mamaya di naman mahal sa inyo. Mayaman kayo, diba? So, yun. Pricey siya eh. Tingnan nyo ha. Parang yung mga necklace nila nasa 1.5, 500, 350 na nga pinakamababa eh. Ganong level. I don't know baka may bulong or dasal yun. Hindi ko alam, pero ganyan. Tapos yan, ayun yung Isla Cabana, sarado yung gilid. So, nung gabi, kumain lang ako. Tapos nag-emote ako sa kaartihan. Yan. Inisip ko lang yung mga gastos ko for today's video. Pero guys, hindi naman sa pag-ano, pero hindi naman ako inabot dito ng malaking gastusan. Kasi ako lang mag-isa. And then, kung ano yung gusto kong gawin, nagagawa ko kasi wala akong kasama. Kasi minsan mahirap din yung may kasama, diba? Mamaya hindi niya pala trip yung gagawin mo. Edi, wala na. Cancel na agad yun. Ako, ang dami kong plano nung time na yan eh. Second day, magtutour ako. Mag-island tour ako. Island tour. Tapos sa third day, maglaland tour ako. Ganon yung mga isip ko niyan. So, walang kontrabida ng mga time na yan. So, abangan niyo yung part 2 nito. Dahil, ayun naman yung day 2. Sa day 2 naman, nag-island tour ako doon. So, yun. Babush na mga bakla.